So yan, ipalabas muna natin itong mainit-init nga pinag-uusapan ngayon sa social media, lalo na dito sa mga anti-Duterte. Ito yung pahayag ni Vice President Sara Duterte patungkol sa SONA, sa darating na SONA, na hindi daw siya dadalo sa SONA na gagawin ni Presidente Bongbong Marcos nitong darating na July 22. So ito yung medyo nagtrending at binabatikos ngayon ng mga anti-Duterte, lalo na ng mga vlogger na sumusuporta kay President Bongbong Marcos at pilit na pinag-aaway itong Duterte at itong Marcos. Ano rin? No. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. So yun, no? Ito pong putok ng So mamaya ipapakita ko sa itong video na susunod, no? Pero dito muna to. Ito yung pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi daw siya dadalo sa gagawing SONA ni President Bongbong Marcos. Medyo ano na ito, no? Lumalabas na mas mainit na yung bangayan, no? Mainit na yung banggaan ng Duterte at saka Marcos. Hindi ko lang alam kung anong dahilan kaya hindi aatin itong si Vice President Sara Duterte. So, gayon pa man, nakita nyo sa unang intro nating video, napabugtong hininga siya, no? Napataas yung hininga niya bago niya sagutin yung katanungan. Hindi ko lang alam kung gaano siya kaseryoso. Kasi mayroon namang iba na yun daw pahayag ni Vice President Sara Duterte, joke yun. Yung word na ginamit niya kasi, I appointing myself as a designated survivor. Yun daw yan ay ginagamit lang yan sa Amerika. At yun daw nangyayari kapag pumalya yung, halimbawa, yung presidente at iba pang mga ano. So, gusto ko ipapanood sa inyo mga kabanat yung pahayag din ni Senador Lacson patungkol dito sa pahayag ni Vice President Sara Duterte. Panoorin natin. Maiksing video lang ito mga kabalat. Mga 8 minutes lang. ito pong putok ng balita na ngayon na hindi dadalo si Vice President Sara Duterte sa SONA. At actually, I don't know if it was meant like a joke, a bad joke, or ito ay parang iba naman ang basa, veiled threat daw. Pero she assigned herself as the designated survivor. Kaya minarapat po namin tawagan kayo, Senator Ping. Dahil naaalala namin, nung kayo po ay senador, kayo po ay naghainan ng panukalang batas noong 2019, itong Designated Survivor Bill. So balikan lang po natin kung ano yung lohika, the logic, the rationale behind that bill that you filed. So, Senator Ping, ano po ang nagtulak sa inyo noon na maghain ng panukalang batas regarding the Designated Survivor? Senator. Yeah, katatapos ko lang yung series ng Designated Survivor sa Netflix. Yes. Napanood nyo rin pala kasi alalang-alala nyo. Oo, kasi very popular yun. Yeah, very popular. Pinagpupuyatan ko yan noon. Kaya nung natapos yung series, naging curious ako. Teka muna, meron pa sa Pilipinas na ganyan? So binasa ko yung ating saligang batas. Doon ko nalaman na yung palang line of succession, constitutional line of succession, nagtatapos doon sa Speaker of the House. So, apat lang sila. Presidente, Vice Presidente, Senate President, tapos Speaker. So, naalala ko ngayon, teka muna, susona, kasusona lang noon actually, no? Dahil Agosto yun ang pinal ko, August 2019. Naisip ko, in the realm of possibilities, pwede mangyari yung nandun nga sa Designated Survivor na series na na-wipe out, no? Yeah. Lahat. Ano mangyayari sa atin kung halimbawang, God forbid, ano, na nawala presidente, nawala ang vice presidente, nawala ang Senate President, nawala ang Speaker of the House, meron tayong leadership crisis. Actually, constitutional crisis kasi sino ngayon ang magiging acting president? Medyo magulo yun kasi baka mag-take over yung militar o kung sino man yung mag-grab ng power, medyo magulo tayo noon. So, nung binasa ko yung saligang batas at ganun nga, hanggang 4 lamang, na-inspire ako nung series na yon, yung Netflix series. So, ang version ng aking panukalang batas noon, sa halip na direct na doon sa designated survivor na i-assign, i-appoint ng Pangulo,
from the cabinet, among the cabinet members, hindi naman elected official yung cabinet member. So, ang aking panukalang batas, yung pinaka-senior na senador, in terms of years as a senator, no, yung service niya. At the time, natatandaan ko si Senator Drilon yun yung pinaka-mahabang taon na pinagsilbi bilang senador. And so forth and so on. Ngayon, kung na-wipe out din yung mga senador, walang naiwan kasi naandun lang sa zona, halimbawa, yung pinaka-senior naman na member ng House of Representatives ang magiging automatically magiging acting, hindi presidente, acting president. At pagka nawala pa rin lahat ng congressmen, doon na papasok yung designated survivor na cabinet member na i-appoint ang Pangulo, ito'y itatago sa isang sikretong lugar at hindi atin na zona o anumang pagtitipon na kung saan nandun yung matataas na opisyales. Oo. So, pero pag acting, hindi ito yung forever na maghihintay ng susunod na halalan. Kasi kung halimbawa ang unang zona pa lamang, na-wipe out na, napakahaba naman yung ipagsisilbi ng acting president na walang mandate. Correct. So, ang aking version sa aking bill, 90 days. No? Sa loob ng 70 araw, kailangan magkaroon ng halalan, special election, pagka presidente, vice-presidente, at kung ano man yung mga napakanting mga posisyon, pwede isama doon. But ang pinaka-importante, magkaroon ng halalan para sa presidente at saka vice-presidente. So magtatapos yung kanyang termino after 90 days after na mag-take over siya as acting president. Oo. So Senator Ping, correct me rin if I'm wrong. Akala ko kasi kasama rin po sa line of succession po yung Chief Justice. Hindi po siya kasama kasi binanggit nyo lang po. Yun din ang akala ko kasi sinusundan natin yung numero ng plaka Correct. Number 5 yung yung Chief Justice. Akala ko nga rin yun ang line of succession. Hindi, talagang natatapos siya. Napuputol na siya pag hanggang sa Speaker of the House. After the Speaker, wala talagang... Kaya nga, hindi lang ito constitutional kung hindi requirement pa ng Constitution. Sa pagbabasa namin ng saligang batas, doon sa Article 7, nakasaad doon na inaatasan o nire-require ng 1987 Constitution ang Kongreso para magpasa ng batas para i-define kung sino yung magiging acting president in case na mawala nga yung 4 na pinakamatataas na opisyales, na elected officials ng ating bansa. At after the At 90 hindi lang days, yun, may meron pa doon election. sa Section 8, kasi Section 7 yun ng Article 7. Sa Section 8, sinasabi rin ng saligang batas sa Kongreso na teka muna, bukod doon sa nasabi nyo na kung ano yung kung paano pipili ng acting president, paano kung mamatay naman yung acting president? Kailangan meron din tayong batas kung paano gagawin o kung paano ma-resolve yung leadership issue o crisis kung mamatay din yung acting president bago magkaroon ng eleksyon para sa susunod na yung tunay na presidente at vice-presidente. Pero Sa akin naman, yun nga, 90 days kailangan na magsisilbi. So Tapos elections, after 90 days po, Senator? I was On the 90th, So yan mga kabanat, no. So inexplain ni dating senador Pampilio Lacson yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte na designated survivor. So yun pala yung reason nun. Kaso lang ngayon kasi medyo nagtrending yan mga kabanat kasi maraming meaning na pinapalabas. Maari daw baka may mangyayari. Threat kasi yun nga, alam naman natin pag ganun, parang may threat yan. Medyo bad joke nga. Sabi nila bad joke daw ang ginawa ni Vice President Sara Duterte. Ang iba nagsasabi na parang mataas na yung, kumbaga malala na yung iringan nitong Duterte at saka Marcos, no. Yun ang So yun lang ating video, hindi na ako kayo nang umusga diyan sa sinabi ni Vice President Sara Duterte. Lalo na doon mga kabanat sa mga kumokontra sa kanila, no. May mga ilang vlogger yan na dati kasi kasama ko. Yung si Maravillas, no? Si Dante Maravillas, yung may vlog na dati kasama natin yan na ipinagtanggol itong Duterte. Ngayon ay kumukontra. Yung war on drug, ultimo mismo, ay pinagtanggol niya yan dati at ngayon kinokontra niya. Marami daw namatay sa war on drug. Imagine mo naman, wala namang gera na walang
nasasawi. At wala namang gera na walang tinatawag na kumbaga collateral damage, ika nga. 'Di ba? Natatandaan natin yung war on drug ni President Duterte, milyon yung sumuko mga kabanat. At libo-libo din yung kumbaga ng laban doon. At marami patunayan doon sa war on drug, hindi lang naman yung mga addict yung natumba, pati yung mga pulis ay marami din namang nasawi mga pulis. Katunayan nga lumaban itong mga inuhuli ay may mga pulis na nasawi. So yun ba'y tinitingnan nila? Dapat kasi sa pag vice versa kayo, titingnan nyo yung sa kabila. Gaano ba ito katotoo? Kung masasabi nyo na PK yung war on drug, sana sa part ng kapulisan natin ay walang nasawi. No? Walang nasugatan, walang nasawi. Napakarami din libo din nasawi ng mga kapulis. So, tinitingnan ba yan ng mga bumabatikos ngayon sa war on drug? So, yun ang problema mga kabanat. So, yan. See you next video mga kabanat.